May dalaw ka ba? Hindi na nakatiis na tanong ni Craig kay Catriel. Sanay kasi itong sweet siyang kausap kaya marahil nagtataka ito sa ipinapakita niya. Inirapan niya ito. Kung gusto mong makipag-dinner date ako sa'yo, ay wag mo akong inisin, Craig. Hey, parang alam ko na kung bakit ka ganyan. Dahil ba sa nangyari kahapon? Hindi siya sumagot. In-explain ko naman kung bakit, hindi ba? Kaya nga babayaran ko na lang ng dinner date ang atraso ko sa'yo kahapon para hindi ka na magalit. Ganon? Ang lagay na pipilitan ka lang pala sa lakad na ito? Of course not. You really have no idea kung gaano ko nang hinayon hindi ako nakasama sa inyo kahapon. And I'm so happy dahil pinaunlakan mo pa rin ang imbitasyon ko ngayon. Tinaasan niya ito ng kilay. Mabuti ng malinaw and make sure na hindi ako mabobore sa pupuntahan natin mamaya. Dahil kapag inantok ako, well, hindi ka pa rin bayad sa utang mo. Yes, ma'am. Saglit niya itong iniwan upang magbihis. Nang umalis sila ay mismo ang kanyang abuela pang naghatid sa kanila sa driveway. Enjoy yourselves. Take care of Catriel. Bilin pa ng kanyang abuela rito. Sa isang romantic restaurant, dinala ni Craig si Catriel. Tila ba nakalaan lang ang naturang restaurant sa magkasintahan dahil pawang pandalawahan lang ang table na naroroon. Napansin din ni Catriel ang maliit na dance floor at ang ilang magkakaparehang nagsasayaw sa malamyos na musikang maririnig sa loob. I've taken the pleasure of ordering our dinner ahead. I hope you like it. Sure, mukhang kabisado mo ng masasarap na putahe dito eh. Natatawang tinitigan siya ng binata. Are you trying to say na marami na akong dinalang babae dito? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Actually, hindi pa ako nakakapasok dito. Si Sander lang nagsabi sa akin ng lugar na ito. Siyang madalas na magpunta rito. Sige na nga, papaniwalaan na kita. Biro niya. Pagkatapos ay tinawag na nito ang waiter. Marami itong in-order na pagkain at hindi rin ito nakalimutan ang isang bote ng champagne. Do you like it here? Pagkuway tanong nito sa kanya. Yes, magandang ambience. Romantic? Yeah, romantic. Sang-ayon niya. Mabilis din ang serbisyo doon. Ilang minuto lang ay nasa harap na nilang mga pagkain. Let's dance? Maya-mayaya nito sa kanya nang matapos na silang kumain. Noon ay pinagsasaluhan na nila ang champagne. Ha? Come on, Catriel. Don't tell me, hindi tayo magsasayaw. Paano pa siya makakatanggi dito? Gayong mabilis na itong nahawakan ng kamay niya. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay mula rito ngunit mahigpit ang pagkakagagap nito sa kanyang palad na tila wala yung balak bitawan buong magdamag. She trembled like a child na hindi niya alam kung ano ang iniaakto niya sa gitna ng dance floor. At nagpapasalamat siya at dim lang ang ilaw dahil doon hindi nito makikitang nararamdaman niyang pamumula ng kanyang pisngi. Tama lang ang naging distansya ng mga katawan nila ni Craig, ngunit para sa kanya hindi pa yun sapat para maging komportable siya. Gusto niyang magsalita o magkwento para mapalagay ang sarili, ngunit tila nag-urong ang dila niya. At any moment pwede siyang maniga sa gitna sa sobrang tense. Shit, ano ba tong nangyayari sa akin? Kinukulang ba ako? Relax, Catriel, I won't bite you. Anas nito sa puno ng kanyang tenga. Lihim naman siyang napakagatlabi. Obvious na napansin na nito ang pagkabalisa niya. Maya-maya pa ikinabig nito ang katawan niya palapit sa katawan nito. Dahan-dahan din itong inihilig ang ulo niya sa balikat nito. Sinimulan niyang i-relax ang kanyang sarili. Kusaan niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil tila pinaghihele siya nito. Hindi niya namalayan kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Nagmulat lamang siya ng mga mata nang bumulong ito. Let's go back. The music has stopped. Ha? Para siyang sa Sleeping Beauty na nagising sa halik ng kanyang prinsipe. Inalalayan siya nito pabalik sa kanilang mesa. Nang makaupo ay kaagad niyang inubos ang champagne na hindi niya gaanong nagagalaw kanina. Pampaalis din yun ng tensyon. Maya-maya nga lamang ay gumaan ng kanyang pakiramdam. Hindi na sila umorder pa ng champagne. Nagaya ito na lumabas sila at maglakad-lakad sa tabing dagat. Malapit lang kasi sa dagat ang restaurant na pinanggalingan nila. It's a wonderful night, Catriel. Wika nito. Bakit? Because you're wonderful. Masarap kang kasama. Bolero, ganyan din bang sinasabi mo sa mga babaeng nakaka-date mo? Huminga ito ng malalim. Wala nang mawala si Carla. Wala na akong ibang babaeng pinagtuunan ng pansin. I've promised her na hanggat hindi nahuhuli ang pumatay sa kanya, ay wala akong babaeng pag-uukulan ng atensyon.
kung hindi siya lang at ang kanyang kaso. But you did it with me. Nag-date tayo ngayon. Yeah, but I know wherever she is, she'll understand me. Tumawa siya. If given a chance na nariyan si Carla sa harap mo at sabihin niyang sinira mong pangako mo sa kanya, then anong katuwiran mo sa kanya kung bakit mo tinalikuran ang pangako mo sa kanya? Nagkibit to ng mga balikat, pagway walang paalam na ginagap ang kanyang kamay. Simple lang, sasabihin ko sa kanya na in love ang kanyang kuya kaya ito nasira sa pangako sa kanya. Bigla yatang nawala ang bahagyang hilo ng kanyang nararamdaman. You're in love? Kanino? Sasampalin talaga niya ito kapag sinabi nitong madaling nahulog ang loob nito kay Liza. I'm in love with you, Catriel. Buong-buong bawat katagang binitawan nito, kaya imposibleng magkamali pa siya ng dinig sa mga sinabi nito. Sa akin? But we've just met. Ganon kabilis? I know. Pero yun talagang nararamdaman ko. Honestly, may halong selos ang galit na nararamdaman ko kay Vincent kapag nakikita kong dinadalaw ka niya. Dinala nito sa tapat ng dibdib nitong mga palad niyang hawak-hawak pa rin ito. You're already here, Catriel. Sa mga araw na dumaan, hindi ko na namalayang nakapasok ka na pala sa puso ko. Craig, hindi niya alam kung paano magre-react kahit pa masayang-masaya siya sa ipinahayag nito. You don't have to answer right now, Catriel. I'm willing to wait at handa ko ring tanggapin ang magiging desisyon mo. Craig, I think pareho lang tayo ng feelings. I admit, attracted na ako sa iyo noong una pa lang tayong magkita. And I'm surprised nang malaman kong mabilis na na-develop ang simpleng paghangang yun sa love. A real love. Oh, Catriel, tila sa sobra nitong katuwaan ay mahigpit siya nitong niyakap. I'm so happy. Ramdam niyang kasenserohan sa sinabi nito. Me too. Nang unti-unting lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi, ay buong puso niya yung sinalubong. Saglit lamang ipinagsaluhan na nila ang isang matamis na halik. Gabi ng party ni Ambrosia, yun din ang araw na napagkasunduan ni Catriel at Craig ni ipagtapat ang kanilang relasyon. Ngunit sa pangalawang gabi pa lamang nila, bilang magkasintahan, mukhang magkakaroon na kaagad sila ng alitan. Magmula nang dumating si Liza, palagi na itong nakalingkis sa kanyang nobyo at gusto rin niyang mainis dahil hindi rin siya tinatantanan ni Vincent. Kasama si Daniela, pati na rin si Dimitri na kapatid ng babae. Would you like to drink, Catriel? Tanong ni Vincent. Thanks, pero ayoko uminom ngayon, baka kasi malasing ako. Nakapangako pa naman ako kay Mama Ambrosia na tutulungan ko siyang mag-entertain sa mga bisita niya. Just one glass, iha, panghihikayat ni Daniela. Nang ma-enjoy mo naman ang kasiyahan. Susubukan ko mamaya, sabi na lamang niya kaysa makipagtalo pa siya sa mag-ina. Laking pasalamat nga niya nang tawagin siya ng kanyang abuela. Sa wakas, nakalayo rin siya sa mga Alcaraz. Mag-e-enjoy lamang siguro siya sa pakipag-usap sa mga Alcaraz kung kay Donato. Ngunit busy raw ito. Kahit si Ramiro Arces ay hindi rin kasama ni Daniel at Vincent. Bagay na nakapagtataka. Subalit napakibit na lamang siya ng mga balikat. Marahil ay nahihiya pa rin hanggang ngayon nang magpakita sa kanyang abuela ang dating nobyo ng tita Edwina niya. Kahit busy rin siya sa pakipaghuntahan sa mga bisita ng kanyang abuela, hindi rin tinatantanan ng kanyang mga mata sina Craig at Liza. Tanging mga mata lamang nila ng kanyang nobyo ang nag-uusap. Hindi rin naman niya makuhang magalit ng lubusan dito dahil kitang-kita naman niya sa mga mata nito ang kagustuhang lapitan siya. Marahil ay nahihiya lamang itong iwanan si Liza, lalo na't wala namang kakilala doon ng babae maliban dito sa kanyang abuela. Nang makaramdam ng pagod, ipinasya niya magpahinga sandali sa kanyang silid. Bago tuluyang pumasok sa kabahayan, sinulyapan niya ang kanyang nobyo. Nakatingin din ito sa kanya, ngunit hindi na binalak pang humabol. Nakahinga ng maluwag si Catriel nang makalayo sa mga tao. Bahagyang gumaan ang kanyang ulo na nagsisimula ng kumirot kanina. Naghihikab na nga rin siya habang umaakyat sa hagdanan, ngunit napahinto siya ng ginagawa nang makarinig siya ng kaluskos mula sa veranda. Aling Trinidad, tawag niya sa kanilang mayordoma. Ngunit walang sumagot, kunot-noo siyang napalapit sa kinaroroonan ng kaluskos. Imposibleng si Samantang nasa veranda dahil nakapanggapan niya ito kaninang papasok siya at palabas naman ito ng bahay. Inakala niyang dala lang ng pagod niya kaya kung ano-ano nang naririnig niya. Kaya baliwalang tumalikod na siya tumakbang patungo sa kanyang silid. Ngunit bigla siyang napalingon nang maramdamang tila may dumaan sa kanyang likuran. Doon na siya kinabahan.
imposibleng nag-hallucinate pa rin siya. Sino yan? Kinakabahan niyang tanong. Subalit na natiling tahimik ang paligid. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang mga musika sa labas. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. At gayon na lamang ang pagkasindak niya nang mula sa kanyang likuran ay may sumunggab sa kanya. Otomatikong tinakpan ng mahiwagang taong iyon ang kanyang bibig. Nagpumiglas siya, lahat ng lakas inilabas niya para lamang makawala mula dito. Ubod lakas niya itong tinapakan sa paa. Laking pasasalamat niya sa matulis na takong ng sapatos na suot niya. Napabitiw naman ito sa kanya kaya sinamantala niyang pagkakataon at mabilis niyang tinungong hagdanan. Kailangan niyang makababa upang makahingi ng tulong sa mga taong nasa labas. Ngunit nasa tapat pa lamang siya ng hagdanan nang mahagip nitong kanyang buhok. Help! Noon lamang niya natagpuan ang sariling tinig upang makasigaw. Subalit naisip niyang useless ang sumigaw dahil hindi rin naman siya maririnig ng mga tao sa labas. Kailangan niya ng lakas upang magtagumpay na makawala mula dito. Nahagip naman niya ang braso nito at buong puwersa niyang kinagat upang mabitawan itong kanyang buhok. Pero sandali lang siyang nakawala dito dahil muli siya nitong naabutan sa hagdanan. Nalalambot ng mga tuhod niya, lalo nang mapatingin siya sa ibaba. Kitang-kita niya kung gaano katarik ang hagdanan at kung gaano kataas ang babagsakan niya kung sakaling itulak siya nito. Nalaki ang ulo niya sa naisip habang patuloy siya sa pakikipagbuno dito. Hanggang sa makarating sila sa kalagitnaan ng hagdan. Isang matinis na tili ang pinawala niya nang tinulak siya nito. Ang sumunod na namalaya niya ay nagpagulong-gulong ang katawan niya sa mga baitang. Inihanda na niya sarili na bumagsak sa marmol na sahig subalit matitipon ng bisig ang sumalo sa kanya. Nang magmulat siya ng mga mata, mukha ni Craig ang kanyang nabungaran. Mabilis siyang napayakap dito at nagsusumiksik sa dibdib nito. Papatayin niya ako, Craig! Papatayin niya ako! Napatingin to sa itaas. I don't know. Nakamaskara siya ng itim. All I know is gusto niya akong patayin. Talagang intensyon niyang itulak ako dito tulad na pinilig niyang kanyang ulo. Kanina nagpapagulong-gulong siya sa mga baitang ay para siyang nanumbalik sa nakaraan. Eksaktong 20 taon. Eksaktong eksena kung paano nahulog ang kanyang tita Edwina sa hagdan ng lingiyon. Catriel, anong nangyari sa'yo? Narinig niya nag-aalalang tanong ng kanyang abuela. Marami ng taong nakisabagsuguran sa loob ng bahay. Nakita niya nasa likuran ng kanyang abuela si Samantha, Vincent, Daniel at Dimitri. Nang makalapit ang kanyang abuela sa kanya, mabilis na maumakyat sa itaas si Craig. Tila nagbabakasakali pa rin itong maabutan ng salarin. Sa mabilis na paraan nagawa niyang maisalaysay ang naganap sa kanyang abuela. Ang hinala ng lahat isang magnanakaw ang pumasok. Ngunit malakas ang pakiramdam niyang iyon ang nagbabanta sa kanyang buhay. Dahil sa nangyari, maagang natapos ang kasiyahan. Lahat ng mga kasambahay niya ay nasa tabi niya sa takot na mga itong malapitan siya ulit ng taong pumasok kanina. I'm sorry, Catriel, napabayaan kita. Tila nakokonsensyang sabi ni Craig na magkaroon sila ng pagkakataong mapag-isa sa kanyang silid. Don't feel sorry, Craig. Kahit ako'y naging kampating mag-isa sa pag-akala kong hindi ito sasadyain ng killer na yon sa sarili kong teritoryo. But I've promised you na hindi kita pababayaan. Hinaplos niyang nag-aalalang mukha nito. Huwag na tayo magsisihan. Ang magagawa na lang natin ngayon ay mag-ingat ng mabuti. Marahas itong napabuntong hininga. At kapag gano'n ang inaakto nito, alam niyang kanina pa ito nagpipigil na humalagpos ang galit. Iha, narito ng gatas mo. Saad ng kanyang abuela nang pumasok to sa kanyang silid. Kasama niya ito ngayong matutulog. Mama Ambrosia, tungkol sa nangyari kanina. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Don't worry, marami ng kalalakihang nagbabantay sa ibabat sa paligid ng bahay. You're safe, so matulog ka na ng mahimbing. Pinili na lamang niya sumunod sa utos nito. Alam niyang pagod din ito at kailangan magpahinga. Sleep tight, sweetheart. You'll be okay. Nasa ibaba lang ako para magbantay. Isang magaan na halik ang iginawad ni Craig sa kanyang noo. Pagkatapos nakita niyang makahulog ang ngiti sa pagitan nito at ng kanyang abuela. Good night, tita. Mama Ambrosia, iho. Pagtatama rito ng kanyang abuela. Good night din, Craig. Hintayin mo ko rito, Catriel. Dumating ng pagkakataon kung saan dapat ko na sa iyong ipabasa ang huling liham na ginawa ng tita Edwina mo. Ani ni Ambrosia. Sinundan lamang siya nito ng tingin, kasalukuyan silang nag-aalmusal sa garden. Sa kinaroroonan nila ay tanaw na tanaw ang ilog na tumutugma sa ilog na paborito ng dalawa niyang anak. At madaraanan ng ilog na yun ang hasyenda ng mga Alcaraz. Sa maikling liham na yun ni Edwina ay masasagot ang lahat ng katanungan mo na kung bakit kayo lumisa ni Cassandra dito at kung bakit siya nagkaroon ng galit para sa akin.
And I think that letter would explain kung bakit tila misteryoso sa yung aksidenteng nangyari kay Tita Edwina mo sa hagdanan. Saglit niyang iniwanan ng kanyang apo upang kunin sa library ang kahuli-huli ang sulat ni Edwina. Bago to namatay, ang sulat na napakatagal niyang itinago sa pagnanais na wala nang makaalam pa nang hinanakit ng dalawa niyang anak sa kanya. Nang muling magbalik si Ambrosia sa garden ay wala na roon si Catriel. Kinakabahang pinahanap niya ito sa lahat ng katulong. Subalit nahalugog na yata ang buong Hacienda Garcia at hindi na nila ito nakita. Dinalaw siya ng pagtataka. Napansin kasi niyang walang palatandaang nagkaroon ng kaguluhan sa mga pagkain nakahain sa garden set. Maging ang upuan ay maayos. Natatakbo siya sa itaas, nagbabaka sakaling naroon ang kanyang apo. Hindi niya inilinta ng mga tuhod niyang lalong nalambot sa sobrang pag-aalala para dito. Sa paghalughog niya sa mga silid, nakarating siya sa silid ni Samantha at napukaw ang atensyon niya sa mahabang wig na nakasabit sa likuran ng pintuan ng kwarto. Nakita rin niya doon ang isang maskara. Tita Ambrosia, nakatawag na ho ako sa police station. Naipagbigay alam ko na sa kanila ang nangyari kay Kat. Napahinto sa pagsasalita si Samantha ang makita nitong hawak niya. Bakit ho nasa inyo yan? Tanong ni Samantha, nangingilid ang luha. Hindi ko sinasadyang makitang mga to sa kwarto mo, Samantha. Sagot ni Tita Ambrosia. Nag-aarok ang mga titig, pilit na inayos sa mga salitang bibigkasin. Anong ibig sabihin ng mga ito, Samantha? Wala yan, tita. Hindi totoong nagmumulto si Edwina, Samantha. Gawa-gawa mo lang ang nakikitang multo ni Catriel. Mariin niya ako sa dito. Yumuko lamang si Samantha. Alam niyang nasukol siya at magiging katawa-tawa lamang ito kung magkakaila pa siya. Why are you doing this? Bakit mo siya tinatakot? Dahil gusto ko siyang umalis ulit dito at hindi na magbalik pa. At binala ko rin siraan ka kay Catriel nang sa gayon wala nang rason pa para magbalik siya rito sa Santa Fe. Itatanong mo kung bakit? Well, simple lang. Gusto kong masolo kayamanan ni Samuel Garcia. Dalawa na kayong pinagsilbihan ko at siguro naman ay hindi na masama kung aangkinin kong kayamanan niyo bilang kapalit ng mga paghihirap ko sa inyo. Hindi makapaniwalang napailing si Tita Ambrosia. Apo ko si Catriel. Karapatan niyang angkinin ang lahat ng kayamanan ng mga Garcia. Hindi man niya ako kilalaning abuela. Pero paano naghirap na mag-aruga sa'yo? Isasantabi mo na lamang ako ngayon dumating na si Catriel? Well, mabuti ngang mawala na siya ng tuluyan. Ikaw ang nagpadukot sa apo ko. How I wish ganun na nga kasama para matiyak kung wala na akong magiging kaagaw pa sa yaman mo. Pero hindi kaya ng konsensya kung gumawa ng isang krimen. Tita Ambrosia, tinig ni Craig na nakapagpalingon sa kanila. Bago siya tuluyang iwanan ni Samantha, binantaan niya ito. Hindi pa tayo tapos, Samantha. Kapag hindi ko nakitang muli ang apo ko, isa ka sa mga taong ididiin kung may kinalaman sa pagkawala ni Catriel. There's something I want to tell you, bungad ni Craig nang harapin siya ni Ambrosia. Nasa likuran nitong tatlong kalalakihang pawang naka-uniforme, katulad ng sa mga bodyguard. Ako na munang pakinggan mo, Craig. It's about Catriel. Tungkol din kay Catriel ang sasabihin ko sa inyo. By the way, mas magandang nakaharap siya. Nawawala si Catriel, Craig. Parang may bombang sumabog sa harapan ni Ambrosia sa masamang balita na ito. Hindi ko alam ngayon kung saan hahanapin ang aking apo at hindi ko maintindihan kung bakit interesado sila sa buhay ni Catriel. Paninang hagulhol nito. Alam ko kung saan natin matatagpuan si Catriel. Sabi ni Donato, sabay nilang napalingon sa pinanggalingan ng tinig na yon. Donato, pormal ang mukha ng lalaki. Alam ko rin kung bakit siya interesado sa buhay ni Catriel. Kilala mong dumukot sa apo ko o sisa ni Ambrosia? Kilalang kilala, isang kriminal na walang awang pumatay kina Carla at Maylin. Pagtatapat ni Donato, nalaki ang mga mata ni Ambrosia. Sino? Sabi mo sa amin, Donato. Baka kung ano rin ang gawin niya kay Catriel. Ikaw? Hindi makapaniwala si Catriel sa kanyang nakikita. Hindi niya akalaing ang kaharap niya ngayon ang siyang nagbabanta sa kanyang buhay. Pilit siyang kumawala sa pagkakagapo sa lubid. Ako nga, Catriel, masyado ka bang nagulat? Nakangising pinaligiran nitong silang kinatatalian niya. Pero bakit? Anong kasalanan namin sa iyo? Tanong ni Catriel. Muling ngumisi si Daniela. Gusto mong isa-isahin ko? Si Carla ang kasalanan niya sa akin. Nalaman niyang pinakatago-tago kong lihim. Narinig niyang pagtatalo namin ni Vincent nang gabing dalhin siya ng anak ko sa aking tahanan. Ayoko magkaroon ng hampas lupang manugang, kaya tumutol akong itanan ito ni Vincent. Binantaan ko si Vincent na kapag nagmatigas siya sa pakikisama sa Carla na yon, papatayin ko rin ang babaeng yon. Narinig ni Carla sabihin ni Vincent na madali ko na lang yung magagawa dahil nakapatay na ako noon. Ngunit sinabi ng anak ko na hindi siya papayag na magalaw ko si Carla
dahil mahal niya ito. Napailing-iling si Catriel. Masyado silang nakafocus kay Vincent. Gayong tunay palang salarin ay ang ina nito. Si Mylene Peralta naman, wala na sana kung bala kung patahimikin pa siya. Kahit na alam ko na siyang tinawagan ni Carla ng gabing iyon at pagkwentuhan ng lihim ko. Total naman ay umalis na siya ng Santa Fe. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nagbalik pa siya ngayon at nagbalik ka rin dito. Good thing may tuta ako sa pulisya. Nalaman ko kagad ang pakipagkita niya kay Craig. So bago pa siya makakanta, pinatahimik ko na siya to make sure na hindi niya madudungisan ang pangalan ko. Sa itsura pa lamang nito, hindi katakatakang magaling tong magmanipula ng mga bagay. At ako, ano naging kasalanan ko sa'yo? Tanong ni Catriel. Iha, hindi mo na nga ako natatandaan. Sagot ni Daniela, yumukod to para magtamang kanilang mga mata. Ako yung babaeng nakaaway ng tita Edwina mo sa ilog. Remember me? Pinandilatan siya nito. Ikaw? Ako nga. Wait, sa hagdanan, wala ka bang natatandaan? Umawa ang kanyang mga labi. Hindi isang aksidente ang pagkakahulog ni Tita Edwina. Tinulak mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hula lamang niya yon, ngunit panghulan tumumbok pala sa katotohanan. Perfect! You have a retentive memory, Iha. Hindi ko na pala kailangan mag-explika sa iyo. I really need to know kung bakit mo pinatay si Tita Edwina. Ang pagpatay mo ba sa kanya ang lihim na nalaman ni na Carla at Mylene? Matalino ka nga, kapares ng tiyahin mo. Tungkol sa tanong mo kung bakit ko siya pinatay? Well, dahil galit ako sa kanya. Sa inggit dahil mas maganda siya. Lahat ng mahal ko sa buhay ay inagaw niya sa akin. Kaya kong tiisin na kunin niya sa akin si Ramiro. Pero agawin niyang pagmamahal ni Papa na ama niya rin ay hindi ko mapapayagan. Nagitla si Catriel sa revelasyon nito. Nagulat ka ba? Hindi ba nasabi sa'yo ng haliparot kong ninang ang naging relasyon niya kay Jaime Alcaraz? No! Hindi magagawa ng Mama Ambrosia na pagtaksilan si Lolo Samuel. Pero ginawa na niya, giit nito. But in fairness to her, sila ni Papang talagang magkasintahan. Mabait talagang Mama Ambrosia mo dahil pinaubaya niya sa mama kong sakitin ng papa na una niyang pag-ibig. At pikit mata siyang nagpakasal kay Samuel na pinagkakautangan ng malaki ng kanyang pamilya. Hinawakan itong kanyang baba. Hindi mo ba itatanong kung bakit sinasabi ko sa iyong lahat-lahat? Buong tapang siyang tumingin dito. Dahil papatayin mo na ako. Sa akala mo ba, magkakaroon ka ng peace of mind kapag napatahimik mo ng lahat ng taong may nalalaman sa lahat ng kalokohan mo? Matabang siyang ngumiti. You're deeply wrong dahil patuloy kang usigin ng konsensya mo. Tumahimik ka! Isang malutong na sampal ang pinadapo nito sa mukha niya. Tamang sinabi niya, Daniela, hindi mo maitutuwid ang mga pagkakamali mo ng isa pang pagkakamali. Oh well, matino pa rin palang utak ng lasenggo kong asawa. Napatimbagang si Ramiro. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Kung alam ko lang na ikaw ang pumatay kay Edwina, hindi ko na sanang inilabas sa mundong ito si Vincent. Hindi ko gustong lumaki ang aking anak na may ina siyang sa bilangguan. Kaya hinayaan kong itagong nakakasuklam mong lihim. Masyado kang malinis, Ramiro. Kahit naman nalaman ni Vincent ang baho ko, hindi nagbagong paggalang niya sa akin bilang kanyang ina. Dahil pinalabas mong masamang babae si Edwina sa kanyang paningin. Wala ka nang magagawa, my dear husband. Kahit na habang buhay ka pang magsentimiento dyan, tatapusin ko ng babaeng ito ng tuluyan, nang matahimik ang buhay ko. Bagay na hindi ko papayagan pang mangyari, Daniela. Handa akong isugal ang buhay ko para sa kanya. Sa ganung paraan ay magawa ko makabayad kay Edwina. Punyeta, Ramiro, lumayas ka sa harap ko. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng babaeng yon. Subalit sa halip na humakbang palayo, lumapit pa si Ramiro. Nagpambunong dalawa sa baril na hawak ni Daniela. Habang nag-aagawan ng baril ang dalawa, nakita ni Catriel na pumasok sa loob ng warehouse si Donato. Kasunod nitong pinakamamahal niya si Craig. Craig! Mabilis nung nakalapit sa kanya at dali-dali nitong kinalag ang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Walang kahirap-hirap na nakapasok sina Donato at Craig sa warehouse dahil wala na doon ang dalawang tauhan ni Daniela. Pinalis ang mga ito ni Ramiro. Ang tanging nasa labas na lamang ay ang mga NBI agents na kasama ni Craig kanina para sana magbantay kay Catriel na sinundo pa nito sa Maynila. Naghihintay rin sa labas sina Ambrosia, Philip at Samantha. Pareho silang napayuko ni Craig na umalingaw-ngaw ang isang putok. Napatingin sila kay Ramiro na humandusay sa lupa. Ito ang tinamaan ng bala. Kaagad namang nilapitan ni Donato ang kapatid. Umalis na kayo dito, Craig. Iligtas mo si Catriel. Bilis! Ngunit bago pa nakakilos ang dalawa, isang putok na naman ang umalingaw-ngaw, sindak na sindak si Catriel.
nang unti-unting napaluhod si Craig. Itong tinamaan ng ikalawang putok. Hindi pa man nakakabawi sa pagkabiglang dalaga, isa na namang putok ang umalingaw-ngaw. This time si Daniela nang bumagsak. Doon sinamantala ng mga NBI agent ang pagkakalugmok nito. Madali nang nasakote ng mga ito si Daniela. Sabi naman sa'yo nobody can hurt you hanggang nandito ako. Nirapan niyang nobyo. Mr. Hidalgo, siguruhin mo lang na mapapakasalan mo ko at mabibigyan ng anak bago ka matigok, no? Biro ni Catriel kay Craig. Natawa naman to. Sus, para the please lang sweetheart. Huwag kang mag-alala, malayo sa bituka kong bala. Habang nililinis ang sugat nito, nagagawa pa nito makipagkindatan sa kanya. Gusto niyang pagdudahan kung sa kanya ito nagpapakyut o sa nurse na nag-a-assist sa doktor nito. After 1 month, isang marangyang kasalan na naganap sa Hacienda Garcia, ang lahat ng bisita ay masaya, higit lalong mga ikinasal na sina Craig at Catriel. Present sa wedding din ng dalawa sina Donato at Ramiro. Hindi naman nakuhang dumalaw sina Vincent at Dimitri dahil marahil sa kahihiyan. Habang masayang lahat, pinagdurusahan naman ngayon ni Daniela ang mga kasalanang ginawa nito. Samantalang si Samantha ay nakabuklod na ng tirahan. Ibinigay na ni Ambrosio ang manang nakalaan talaga para dito. Nagulat na lamang si Catriel nang hilahin siya ng kanyang asawa sa isang sulok. Bakit ba? Nagtatakang tanong niya dito. Kanina pa kita gustong masolo, sweetheart. Tara na, sibat na tayo. Pero hindi pa. Hindi na niya nagawang tapusin ang ilan pang sasabihin dahil mabilis nang nasaluhan ng mga labi nitong mga labi niya. What now? Mahintay mo pa bang tapusin ang reception? Nang akit na tanong nito, napahagikik siya. I think nagbago ng isip ko. Parang hindi ko na mahintay pang patapusin ang handaan. Sige, sasama na ako. Then let's go. Baka makahalata na sila. Sukat doon, hinila na siya nito sa kotse. Nakausad ng sinasakyan nilang nang mapansin sila ng mga bisita. Nang madaanan nilang mga ito, sa kanya inihagis ang kanyang bouquet at si Samantha ang nakasalunon. Nakangiting nagpatuloy silang lisanin ng hacienda. This time, alam nilang wala na magtatangka pa sa kanilang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.